Simula pa nung una, finusyado na talaga ni Gege sa kung gaano kalakas si Ryomen Sukuna. At nung ipinakita na nga ni Gege o isinokis na niya ang lakas ni Sukuna during sa kanyang pakipaglaban kay Gojo at sa nangyayari ngayon sa current manga, ay nung una ay nasiyahan pa ang mga fans sa ipinapakitang lakas nito. Subalit habang tumatagal ang laban ang iilan sa mga tagapagsubaybay ay di labay nauumay na dahil sa rason na hindi raw mapatay-patay si Sukuna, which is medyo frustrating daw para sa kanila. Pero ang tanong, gaano nga ba talaga kalakas si Sukuna? Bakit may mga nagsasabi na ang tanging nagpapa-OP lang daw sa kanya ang plot armor? Well, sa videong to ay papaliwanag ko ang lahat ng ability si Sukuna o ang kanyang kakayahan bilang sorcerer. Mula sa kanyang physical capabilities, battle IQ, curse energy, curse technique at iba pa. Para sa bandang huli ng video ay mas maiintindihan nyo pa ng gusto kung ano talaga ang tunay na lakas ni Sukuna sa kung bakit nga ba siya tinawag na The King of Curses. Pero bago natin simulan, disclaimer muna, massive spoilers ahead. Let's go. Now, sa first few episodes o chapters ng series ay pinaliwanag na noon na si Sukuna ay isang sorcerer daw na namuhay noon 1,000 years ago sa Heian era. Isang era na kung saan ay ang paggamit ng Jujutsu ay laganap talaga. Kung kaya't masabi rin natin na maraming sorcerers at curse spirits sa era na to ay nasa level ng special grade. Kaya nga ay tinawag din ang Heian era na ang The Golden Age of Jujutsu. At kung natatandaan nyo ay ang mga malalakas sa sorcerers gaya ni Nauro, Yorozu, Angel at iba pa ay namuhay sa erang to. At according pa sa history ng JJK na ang mga malalakas na sorcerers sa Heian era ay nag-ensayo pa raw talaga noon para i-challenge si Sukuna. Ngunit ni isa sa kanila ay walang natagumpay na talunin siya. Kaya dahil sa pagiging undefeated ni Sukuna ay dito niya nakuha ang titulong The King of Curses. Na according sa chapter 238, ang Sukuna sa form na may 4 na braso at 2 bibig na may hawak-hawak pa na 2 curse tool ay tumalo raw sa elite squad ni Takako Uro na ang Sun, Moon and Star Squad. Kasama pa ang isa pang squad na tinatawag na 5 Void Generals na mga malalakas na sorcerers mula sa Fujiwara clan. At di lang yan, tinalo rin Sukuna ang forces ng Abe clan na ang Decision Squad pati na si Angel at ang ilan pa mga sorcerers mula sa Sugawara clan na ancestor ng Gojo clan. At ilan lang yan sa mga sorcerers sa records na tinalo ni Sukuna na during this time ay ang pananatiling undefeated ng King of Curses ay humantong kay Sukuna na gawing curse object ang kanyang sarili upang ma-incarnate sa future in hopes na in this future ay makakaharap na niya ang sorcerer na tatapat o higit pa sa kanya. So coming from a sorcerer na namuhay na noon sa Golden Age of Jujutsu na wala pang nakakatalo ay sapat na itong testament na ibang klaseng sorcerer na talaga si Sukuna. Pero para mas ma-picture out nyo pa ng gusto kung ano talaga ang tunay na lakas ng King of Curses ay papaliwanag natin ngayon ang kanyang capabilities as a sorcerer. Unahin muna natin ang kanyang physical na kakayahan. So sa kanya palang body structure ay nalalamang na talaga si Sukuna. Ang height ni Sukuna ay mas matangkad pa kay Gojo at di hamak na mas malaki rin ang build ng katawan nito. On top of that ay meron din siyang 4 na braso at 2 bibig na napaka-useful sa kanya bilang sorcerer at pag-uusapan natin yan maya-maya sa kung bakit. So ang pagkakaroon ni Sukuna ng 2 pang ekstrang kamay ay nagbibigay sa kanya ng advantage sa hand-to-hand close quarter combat at ang kanyang extra pambibig ay tumutulong din sa kanyang hindi hingalin sa pagkipaglaban. Now having that kind of advantage ay napakahirap ng i-counter. However, hindi lang ang ekstrang bibig at mga kamay ang nagbibigay sa kanya ng advantage pagdating sa physical combat, kundi ang capabilities talaga ng kanyang katawan ay ibang klase talaga na para bang naka-heavenly restriction siya na tulad kina Toji. Sapagkat si Sukuna lang naman ang kayang makipagsabayan kay Maki na may gifted na katawan due sa heavenly restriction. In fact, silang dalawa lang ni Maki ang kayang gawing foothold ang ere. Also, ang angking bilis at reflexes si Sukuna ay extraordinary din na nagagawa pa nga niyang pumantay kay Maki at matamaan pa nga niya ito ng mga suntok. Na alam natin noon na kung usapang raw speed lang ay si Maki ang pinakamabilis mga kaibigan, pero nung napakitang gilas na ang OG form ni Sukuna ay doon din natin nakita kung gaano talaga kabilis ang form na ito na in-outspeed nga si Kashimo na napa-enhance na ang katawan to its maximum using curse technique. So clearly in terms sa lakas, bilis at advantage sa physical fight, si Sukuna ay mas sigit pa talaga sa lahat. Like tinan nyo nga naman dito, injured na nga si Sukuna at manual lang nitong pinapatibok ang puso pero nakuha niya pa makipagsabayan kay Maki at mapuruhan pa ito gamit ang Black Flash. Speaking of Black Flash mga kaibigan, ay si Sukuna lang din ang ilan sa mga sorcerers na nakakapag-unleash ng Black Flash. Now ngayon na alam nyo na kung gaano ka-OP ng physical capability si Sukuna, ay ang susunod naman natin pag-uusapan ay ang Curse Energy Reserves ni Sukuna at ang kanyang proficiency pagdating sa Curse Energy Control o Manipulation. So pagdating sa Curse Energy Reserves, ay pangalawa lang si Yuta
kay Sukuna. So napakarami talaga ang curse energy reserves ni Sukuna. Kasi nung di pa ipinakita ang true power ni Sukuna ay noon ay ang alam lang natin na si Yuta ay ang may pinakamalakas na curse energy reserves sa series dahil sa pagkakaroon ni Yuta ng sinasabing hindi masukat-sukat na curse energy. Subalit nung during na sa pagkipaglaban ni Gojo kay Sukuna ay doon na nabanggit ni Yuta na ang curse energy reserves daw ni Sukuna ay may mas doble parang dami kaysa sa kanya. So pagdating sa laban ay tumatagal talaga si Sukuna dahil sa dami ng kanyang curse energy reserves. In addition with that, ang isa ring reason kung bakit tumatagal siya ay dahil sa napaka-efficient din ni Sukuna pagdating sa paggamit ng curse energy. Na sa sobrang efficient niya ay ayon sa manga na kung walang 6 eye si Gojo ay mas mahihigitan pa talaga ni Sukuna si Gojo in terms of curse energy efficiency. Ang pagiging efficient sa paggamit ng curse energy mga kaibigan ay simple nangangahulugan na nakakapag-release si Sukuna ng mga malalakas na mga techniques without wasting any excess curse energy. Also, ang other reason din na tumatagal pa si Sukuna sa laban ay dahil sa kanyang kakayahang mag-perform din ng reverse curse technique na ngayon ay currently dahil sa nag-coexist na noon sina Yuji at Sukuna sa iisang katawan ay nagagawa na rin ni Sukuna ng mahil ang kanya na damage na soul using a special kind of reverse curse technique kasi alam na ni Sukuna ngayon ang outline ng kanyang soul. Na pagdating naman sa curse energy manipulation at control ay no-brainer mga kaibigan, napaka-eksperto din ni Sukuna dito to the point na nakapag-release din siya ng Black Flash tulad din na Gojo at Yuji na kilala din sa pagiging magaling pagdating sa curse energy manipulation kaya madalas ay nakapag-release talaga sila ng Black Flash. Napapainansin ni Sukuna ang kanyang durability using curse energy reinforcement. So again, dyan pa lang sa curse energy reserves, paggamit ng curse energy at curse energy control o manipulation ay nasa ibang level na talaga si Sukuna. Ngayon dito naman tayo sa curse technique ng King of Curses. Ang innate curse technique ni Sukuna ay ang tinatawag namang Shrine. Ito ay nag-aalaw sa kanya na makagamit ng mga slashing attacks. At may dalawang klase ng slashing attacks si Sukuna which is ang Cleave at Dismantle. Ang Dismantle ay ang default attack ni Sukuna na kung saan ay nagpapalipad siya ng mga slashes sa kalaban. Usually ginagamit ito bilang pang long range attack at currently sa manga ay may upgraded version ito na ang kanyang Dismantle ay may kakayahang i-extend ang target nito na this type of Dismantle mga kaibigan na kilala din bilang World Cutting Slash ay kayang humiwa sa kahit na ano dito sa mundo including ang Infinity ni Gojo. Now dito naman tayo sa Cleave. Ang Cleave naman ay ang mas pinalakas na slashing attack ni Sukuna kasi mas lumalakas kasi ang Cleave mga kaibigan depende sa kung gaano katibay ang target. Usually ang Cleave ay ginagamit upang ma-one shot ni Sukuna ang kanyang target pero unless kung nasa loob si Sukuna ng kanyang domain ang Cleave ay gumagana lamang kung mahawakan niya ang kanyang target. Also may isa pang application ang Cleave mga kaibigan na ginamit na ni Sukuna na kung saan ay gumawa siya rito ng spider web slashes sa target para madurog o mahiwa ito in one fell swoop. At kung usapang slashes naman ay mas napapalakas pa ni Sukuna ang kanyang mga slashing attacks kung gamit-gamit niya ang kanyang domain expansion. Kaya ngayon ay dito na tayo sa domain expansion ni Sukuna na ang Malevolent Shrine. Ang Malevolent Shrine ay may simpleng sure hit effect which is tinatandad nito ang target ng Cleave at Dismantle. Ang domain na ito ay napaka-deadly din kasi mahirap itong i-counter at i-overpower pagdating sa Battle of Domain kasi isa itong open barrier at may lawak pa na umaabot sa halos 200 meter radius. Sa loob ng domain ay walang takas ang lahat ng target sa kanyang mga slashing attacks na ang lahat ng target na may curse energy ay tinatamaan ng Cleave while ang wala namang curse energy o mga inanimate objects ay tinatamaan naman ng Dismantle. Kaya pulbo talaga ang lahat ng nasa loob ng Malevolent Shrine. At although nakaka-defend naman ang mga sorcerers dito sa loob using simple domain pero mahirap pa rin takasan mga kaibigan ang domain ni Sukuna kasi using simple domain ay dapat ay manatili ang sorcerers sa kanyang kinatatayuan. So hindi pa rin sila makakatakas kasi aside sa hindi rin naman tumatagal ang simple domain sa loob ng domain expansion ay napakalawak din ng range nitong Malevolent Shrine. So hindi madaling makalabas sa domain na to unless na lang kung ang sorcerer ay si Gojo Satoru. Now aside sa Malevolent Shrine bilang isa sa mga ultimate attack ni Sukuna ay may isa pang napakalakas na atake si Sukuna at yan ay ang Divine Flame o Fire Arrow. Ang Divine Flame ay isang klase ng attack na kinakailangan ni Sukuna ng i-chant ang word na open para magamit ito. Ang Divine Flame ay may napakalakas na firepower na parang isang atomic bomb ang destructive power. However, ang travel speed nito ay mabagal kaya naiiwasan ng target ang atake nito. Kung kaya't gumawa si Sukuna ng Binding Vow na kung saan ay sa labas ng kanyang Malevolent Shrine ay isang single target lang ang Divine Flame gaya ng ginawa niya kay Jogo. Pero kapag sa loob naman ng Malevolent Shrine niya i-activate ang Divine Flame ay nagamit niya ito on multiple targets. However, bago niya mabuksan ang Divine Flame sa loob ng Malevolent Shrine ay kinakailangan muna ni Sukuna makapag-accumulate ng sapat na mga debris mula sa pinsalang ibinibigay ng Cleave at Dismantle sa mga target ito na kumbaga ay kinakailangan ng Malevolent Shrine na makapulbo ng target sa loob dahil ang pulverized
living o non-living things mga kaibigan na dinurog ng Malevolent Shrine ay parang nagsisilbing gunpowder na magbibigay sa Divine Flame ng napakalakas na firepower na pumapatay sa lahat ng living beings sa loob ng domain. So yan ang Divine Flame ni Sukuna. At ngayon na natalakay na natin ang Curse Technique, Domain Expansion at Ultimate Move ni Sukuna, pati na ang tungkol sa Curse Energy at Physical Capabilities si Sukuna. Ngayon dito naman tayo sa iba pang techniques na ginagamit ni Sukuna bilang pangopensa at pangdepensa. Una ay ang Domain Amplification. Ang Domain Amplification ay isang technique na pwedeng pang-counter sa Sure Hit effect ng Domain Expansion. Kasi ang ginagawa ng Domain Amplification ay nineutralize kasi nito ang Curse Technique ng kalaban. Kung kaya't nagagawa rin ng Domain Amplification na mabypass ang Infinity Negosyo. Also, pwede rin gamitin ng Sorcerer ang Domain Amplification para malasan ang damage ng isang atake mula sa technique ng isang Sorcerer. However, using Domain Amplification ay nag-a-enable naman ito sa user na magamit ang kanyang innate Curse Technique. Ang susunod naman technique ni Sukuna ay ang kanyang anti-domain technique na ang Hollow Wicker Basket na nagna-nullify naman sa Sure Hit effect ng isang domain. Pero kailangan ng Sorcerer na i-maintain ang ganitong hand seal. Pero sa parte ni Sukuna ay wala itong problema dahil may extra pa naman siyang mga kamay. So, kaya na makipaglaban while maintaining Hollow Wicker Basket gaya ng kanyang ginawa sa loob ng domain expansion ni Yuta noon. In addition, ang nagpapalakas din talaga kay Sukuna sa laban ay ang kanyang talino sa halos lahat, mapabattle IQ man yan mga kaibigan o overall, si Sukuna talaga ay isang henyo. Na kahit isang beses niya lang na makita ang isang bagay o technique ay nagagawa niya ito kaagad ng paraan para gayahin o i-counter ito. In fact, ang ability to think ni Sukuna ay second only sa utak ng Sorcerer na may 6 eyes. At dahil sa talino ni Sukuna mga kaibigan ay isa siyang napaka-versatile na fighter kasi nakaka-adapt siya sa kahit anong circumstances. Mahirap siyang maisahan at also kasama ng pagiging henyo ni Sukuna ay mas nagiging mahirap pa siyang kalabanin dahil may napakarami na rin siyang experience pagdating sa pagkipaglaban. Na dahil dito ay si Sukuna lang ang Sorcerer na alam din talaga kung ano talaga ang tunay na Jujutsu. This is also the reason why sa kung bakit si Sukuna lang ang Sorcerer na kayang gumawa ng impromptu binding vows. At although di pa gaano ipinaliwanag kung gaano talaga kahirap para sa isang Sorcerer na gumamit ng binding vow, kaya nga ay na-accuse ngayon si Sukuna na plot armor lang talaga ang nagpapalakas sa kanya due sa paggamit ng mga binding vows, which is fair enough naman pagdating sa akin kasi dapat mas ipapaliwanag o i-elaborate pa talaga ni Gege ng husto ang topic about binding vow para mas maintindihan pa ng mga readers sa kung bakit si Sukuna lang ang may kakayahan na makagawa kagad ng mga impromptu binding vows at kung bakit ang ibang sorcerers walang masyadong kakayahan sa paggawa nito. Pero sa tingin ko mga kaibigan ang paggamit ng binding vow perfectly ay may kinalaman talaga sa pagkakaroon ng greater understanding sa Jujutsu o sorcery. At pasok dyan si Sukuna mga kaibigan kung kaya't sa tingin ko ay yan ang main reason sa kung bakit napakagaling talaga ni Sukuna gumamit ng binding vow pagdating sa pagkipaglaban. Pero in the future sa tingin ko ay magbabackfire yan sa kanya kasi lahat ng binding vow ay may kapalit. So bukod pa rin mga kaibigan ang kanyang pagkakaroon din ng extra mga kamay at bibig ang siyang nagpapalakas din kay Sukuna kasi napapalakas nito ang kanyang mga atake dahil nagagawa kasi ni Sukuna makipaglaban habang gumagawa ng hand seals at nakakapag-chant din siya habang naipaglaban dahil sa may bibig nga siya sa kanyang chant. At yan ang mga bagay na nagpapalakas sa mga atake ni Sukuna kasi ang chanting at hand seals ay necessary sa isang sorcerer upang makapag-release siya ng mga malalakas at maximum output ng mga atake. So grabe talaga mga kaibigan, indeed ang katawan ni Sukuna ay isang perfect body for a sorcerer at I do think na si Sukuna talaga ang perfect sorcerer na wala ka na talagang makikitang weakness sa kanya. Kasi pagdating naman sa mentality ay napaka-selfish din ni Sukuna kaya di siya nakikitaan ng weakness emotionally. At kung akala nyo tapos na nating naipaliwanag ang lahat ng abilidad at mga bagay na nagpapalakas kay Sukuna ay may bonus pa yan mga kaibigan. Kasi aside sa perfect body at napakalakas na curse technique, si Sukuna ay mayroon ding napakalakas na curse tools. Una ay ang Kamotoke na na-confiscate ni Higuruma noon. Na ang Kamotoke mga kaibigan ay may kakayahang mag-discharge ng electricity. Pangalawa naman ay ang Hiten na hanggang ngayon ay di pa ipinapakita at unknown pa ang abilities nito. Pero sigurado ako na ang Hiten ay may napakalakas din na ability. At we'll never know na gagamitin niya pala ito ngayon sa Shinjuku. So yan ang lahat ng abilities, techniques at iba pang mga bagay na nagpapalakas kay Sukuna. Truly, ang lahat ng naipaliwanag natin ay nagpapatunay talaga na si Sukuna ay fit na fit sa kanyang titulo bilang The King of Curses. At yan ang buong paliwanag natin sa kung bakit napakalakas ni Ryomen Sukuna. At kung meron man ako na-miss mga kaibigan ay feel free to comment down below kung anong mga na-miss natin na iba pang mga aspeto sa kung bakit napakalakas ni Sukuna. So dito mo natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, kinagat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this and see you guys again.
again on my next video.